Lungsod sa kabigatan ng krus na pinapasan ni Jesus at agad na I'm sorry po. sa lupang mga alabok ang mukhang kalunos-lunos. Kung itindig niya naman, nanginginig ang katawan at halos di makayanan. Sa likawas ay napagal, tumahat ng tanaw-tanaw. Mulay na niya ang ating kanya, pinagaling niya ang ating mga kalamdaman. Subalit nakala natin ito'y parusan niya sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugod dahil sa ating kasamaan. Tayo ay dumating dahil sa paghirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang inagap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw na kanya-kanya tayo ng dapat. Ngunit itinataw ng Panginoon sa kanya ang paparusahan tayo ang dapat umunod. Pagninilay. Si Jesus ay Dahil sa ating kasamaan, dinas ni Jesus sa pagkakatuos sa alaw upang pagmesya ang pekado at pagkaroon ng natin. Nakikiisa sila at sinusunod ang pagpapamusa. Wala na nagbibigay na binibigay at pag-iisip ng apoy niya ang isang pasasal at pagpapalaman ng sasal. Kaya sila yun sa pagkawalan tayo upang makakao ang naman sa pagkakita na ituloy ang magalipas siya. Kalimutan ng mga pagkawa. Walang sinuman ang buhay para sa sarili lang. Ang mga kapatid ng dalawa ang kailangan ay walang kuwasa sa mga ay pasisya upang magpapagalitan. Sa ating pagbabawa ng ating mabuti, dahil ito sa ating pagbabawa sa Diyos, sa ating pagbabawa sa ating pasensya, marapat-dalang ang kasalukuyan sa buhay ang lalak na pananagutan. Panalangin. Panginoon, sa iyo Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin at huwag mo kami paintul sa tukso, iadiyat mo kami sa lahat ng masama. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Patawad, Panginoon, patawad. Tayo po ngayon ay dadako sa ikapitong estasyon ng krus. Ay si Simeon, si Reo, siyang ang totoo, ni Alejandro, ni Rufo, na disipulos ni Cristo, ang kay Simong pagdadala, kahit hindi nalaon siya, muntirik gininhawa ni Jesus na roong Ama sa malaking hirap niya. Baba namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sa Sapagkat hindi ka manghihinahan na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Salita ng Diyos. Nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon, na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang itinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagninilay, ang Malasakit at pananagutan ng malasakit ay makita ang paghihirap ng kapwa. Ang malasakit ay maranasan ng iba. Ang malasakit ay isang karanasan na tayo ay hindi hiwalay sa karanasan ng maraming kapatid natin. Sa Ebanghelyo na ating napakinggan, marahil ay nabigla si Simon na itapasan sa kanya ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya inaasahan ang tagumpong iyon, ngunit maaari namin sabihin na sa pagpasan na ito ni Simon ang krus ni Jesus ay naranasan niya ang sitwasyon ng isang taong sugatan, pagod at bigat na dinadala ng krus. Tinuturo sa atin ang tagpong ito na ang paghihirap ay dahil naranasan natin ang paghihirap dahil kapag may bagyo. Pero tayo natutulog kapag may bagyo. Pero alam natin na may mga kapatid tayong sinasalanta. May mga kapatid tayong naghahanap ng ligtas na lugar. May mga kapatid tayong binabaha. Hindi dahil hindi natin sarasa ay wala tayong pakialam. Ito ang pagmamalasakit at ito rin ang pananagutan. Tayo ay mga alas sa kapwa Dahil nararamdaman natin ang kanyang pinagdaraanan. Madaling araw. Alas 3 kasi alis namin eh. panalangin. Ama Namin ang pagmamahal, ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang mahakin ang daan ng tao. Naghirap siya tulad namin. Pinasan niya ang krus para sa amin. Ito ang tanda ng iyong pagmamalasakit sa amin na nasadlak sa kasalanan. Buksan mo ang aming puso sa mga kapatid namin ng aming pananagutan. Sila nagdaranas ng paghihirap at aming ang pinalimutan. Patawad mo sa mga sandali ang malasakit at pananagutan ay nalis namin sa aming buhay. Matularan nawa namin ang iyong anak na pinasan ang krus na dapat ay kami ang may pasan. Amen. Hindi na lang tapa na lang. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso, kadyat mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggang. Amen. Patawad, Panginoon, patawad. Patawad, Panginoon, patawad. Tayo po ngayon ay dadako sa ikawalong estasyon ng krus. Kawalang istasyon. Kababayan. Doon naman sa lansangan, may nakita. Doon naman sa lansangan, may nakita siyang iyan, babaeng luha-luhaan, napawang nangalulumbay, siya ang tiyak ang isang pinaharap ng usapin, si Jesus na poong natin ay aniya mga dilim. Sa puso ninyo'y itanim, yaring hirap na narating. Sinasamba ka namin at pinapasalamatan Panginoong Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay muling pagkabuhay, niligtas mo ang sandaigdigan. Salita ng Diyos, Lucas 23, 27-31. Inusundan si Jesus sa maraming tao, kabilang ang mga babaeng nanananghoy at nananampitan dahil sa Kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang iyong sarili at iyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuo kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Pagninilay. Sa gitna ng matinding Panginoong patungong Kalbaryo, nakatagpo pa rin siya ng pagkakataong pakinggan ang panananghoy ng mga kababaihan ng Jerusalem. Bagaman madalas noong panahon ni Jesus, ipinakita ng Panginoon na mahalaga sila sa Kanya. Kaya naman naglaan siya ng sandali upang kausapin sila sa gitna ng kanyang pagkakasama. Dito nahayag ang isang Diyos na nakikinig, kahit siya mismo ay sugatan at inaapi. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang suliranan kinakaharap. Kadalasan, nabukulong tayo sa sarili nating pagdurusa. Sa ikawalong estasyon, ipinapakita ng Panginoon ang kanyang kahandaang makinig sa ating paghihirap. Paalala ito sa hindi dapat maging dalhin ng kailangan kaming pagpagdaanan upang maging makasarili o malamang ng iba. Sa panahon natin ngayon, nagkalan ang mga nanginigil, nag-iisa at nagdaraya ng pinadalilan ng kahirapan sa buhay. Ngunit hindi ito tamang katwiran kung matututo tayo makinig sa kanyang kapwa o gumawa natin sila ng dinadalang suliranin tulad natin. Hindi dahil hindi natin sila ay nakakaluwa o hindi magreklamo, ay maaaring natin silang pasalamatan na hindi tayo nag-isa na nangamoy sa mundo ito. Sa tunay na pakikinig, pipiliin natin mamuhay na marangal at may malasakit. Panalangin. Panginoong Isus, ang maliw sa mga kababaihan ng Jerusalem, salamat sa iyong puso laging bukas sa kanilang tumatawag sa iyo. Turuan mo kaming tularan ang iyong pagkalinga sa patulad namin nagdaragdag na nananahon. Ingatan mo ang aming puso upang hindi kami makulong sa sariling problema at pagdurusa.
Ilayo mo kami sa pagkakasarili, pandaraya at panlalamang sa kapwa. Idulot mo sa amin ang biyaya ng tunay na pakikinig upang piliin namin ang buhay ng paraan, may malasakit at may pagkalag sa dignidad ng mga tao. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, iadiyat mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng aming anak sa Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Naglalahati sa Ama, at ng Espiritu Santo, Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggang. Amen. Patawad, Panginoon, patawad. Tayo po ay dadako sa ikasyam na estasyon ng krus. O ng Diyos sa pag... Siyang estasyon. Ang pagpapako sa krus. Sana butasan na nila ang pahalang at paripa, ibinabaw kapag daka ang kaliwang kamay niya, siyang pinako ang una ng kanilang isusunod. Ang kanang kamay ni Jesus ay di isa manumabo doon sa butas ng krus na pagpapako at kapos. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoon Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Salita ng Diyos. Lucas 23, verses 33 to 35. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na buho, pinako nila sa krus si Jesus. Pinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa-isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinanunguhan. Anila, ililigtas niya ang iba, ililigtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. At siya nga ang Mesiyas, ang hinirang Diyos. Pagninilay. Titigan natin si Jesus na ngayon ay pinalis. Pagmasdan natin ang detalye ng mga kamay at parang sinugatan. Isipin natin siya at gawin mo. Hindi maging kontento ang mga tao. Nagdala. Sa kanalaman sa kanya, upang siya ngayon ay maharap sa mapait ng estado ng pag-ibig at pag-ibig sa hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, kaya Ama, patawarin mo sila. Hindi tayo maaaring magulag-ulagan sa mga pangit na sitwasyon ng iba. Sa krus, nilalalagan ni Jesus yan na sobrang ang pagdurusa. Salisan din natin ang mga nagdulusang kagaya ni Jesus, katulad ng paglisan sa kanya ng mga tao, ay higit sa pagiging alagad ay ituturing niyang mga kaibigan.
Maraming mga banal na tao noon at maging sa kasalukuyang patuloy na nagsisikap, manindigan para sa mga walang kasalanan, sa pamamagitan ng kanilang lakas, talino at yaman, patuloy lang nagsasapatuparan ng tungkuling panagutan ng ganda ng tunay na pagiging palad sa alagad. Para na kahit alipustahin at palatangan ng kasamaan dahil sa pagtulong sa mga nagdurusa ay nagpapatuloy dahil kay Cristo Jesus na sinasalamin ng ating kapwa. Mapalad sila dahil sila ang magkakamit ng tunay na gantimpala sa kalangitan. Lagi natin isaalang-alang ang tulong ng Panginoon na magkatambal ang ugnayan at pananagutan sa ating pagpili ng mga leader sa pamahalaan, sa parokya o sa trabaho man. Huwag lamang natin isipin kung sino ang sikat at makapangyarihan. Hanapin natin ang mga tunay na may pakikipag-ugnayan sa mga tao. Yaon taos sa pakikipagkapwa at hindi lamang ng bobo upang makuha ang ating tiwala, sapagkat ang mga taong ito ang tunay na nananagutan. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong hindi namin alam ang aming ginagawa. Pero lalo na pinipili namin ang patawad ng mga upang para namin yung tulungan at iyong mga hinamo sa kasalanan at kamatayan. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso, iadyat mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala ka naman ang inyong anak, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Patawad, Panginoon, patawad. Patawad, Panginoon, patawad. Tayo po ngayon ay dadako sa ikasampung estasyon ng krus. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Sa pagmamahal. Kasangkong istasyon ang nakisikang magnanakaw. Ako pong makasalanan ay huwag mong kalimutan. Alalahanin mong tunay
yaong wikang aming gising, ibihudi naman ito. Ni kung eris ay ang dulo, aniyayim paradiso. Sinasambakan namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesus. Mga salita ng Diyos, Lucas 23:39-43. Tinuya siya na isa sa mga salarin na kabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinalusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y palusahan ng Kristo dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di sasama kita sa paraiso. Pagninilay, isa sa mga mahirap gawin sa mga panahon ito, ay Mukhang mas madali para sa akin ngayon ang magsalita, magbigay ng opinyon natin, magbayad ng nilalaman at asan sa o ang magsalita ng mga saysay, pag-iingay, mahirap ang magiging dahil sa pakikinig ay kailangan muna natin ng pananalig. Tingnan na ako ng ating ipagbukas ng tayo ng ating kainga at kalooban para sa iba. May paanyaya sa ating makinig sa kalooban ng Diyos. May invitasyon sa ating makinig sa kanyang salita. Ngunit ang Diyos ay nagsasalita rin sa kwento at nakakaranasan ng ating kapwa. Ang makinig sa Diyos ay makinig sa ating kapwa. Dahil natin sa Ebanghelyo ang pagkikita ng isang magnanakaw. Siya na kasama ni Jesus na nakapako sa krus. Marahil sa kanyang pagtabi kay Jesus, ay napakinggan niya ang ilig ng salitang lumabas sa bibig nito. Narinig niya ang katahimikan ni Jesus. Narinig niya ang kawalasala ng ating Panginoon. At sa pakikinig niya ito, ay nasabit niya ang isang magandang pananalangin. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Pinanggalingan siya ni Jesus, sinama siya sa paraiso. Sa ating pakikinig nawa ay makinggan din natin ang ating kapwa, ang kanilang mga kwento ng pagbabagong buhay, paghihirap at tagumpay, dahil sa mga kwento iyon, mapakinggan din natin ang Diyos. Panalangin. Ang manalangin sa panalangin, lagi kang nakikinig sa aming mga panalangin sa iyo. Pinakinggan mo ang aming mga kahilingan, aming mga paghihirap at mga nagtatanong sa buhay. Nawa ay tulong mo sa amin ang biyaya ito ng pakikinig sa aming kapwa. Nawa ay magkaroon kami ng puso at ng maglaan ng panahon upang ang kwento at karanasan niya ay aming mapakinggan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, iadyat mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Patawad, Panginoon, patawad. Patawad, Panginoon, patawad. Tayo po ngayon ay dadako sa 11 estasyon ng krus. Naroon ang Diyos sa pagmamahal. Naroon ang Diyos sa pagmamahal. Naroon ang Diyos sa
ikalabing-isang istasyon, si Maria ang minamahal na alagad sa pagkalang krus. Nang dumating sa Kalbaryo, itong inang ng lulumo, ang anak niyang si Kristo, napapako ng totoo doon sa Sacro Madero. Inulugan, nilapitan, sa pahay di humiwalay, ang puso'y halos matunaw, at gayon din si San Juan ng pamangking minamahal. Sinasambukan namin at pinasasalamatan ang Panginoong Jesucristo Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sanlibutan. Ang salita ng Diyos mula sa Juan 11:25-27. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina, at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang buhay. Pagninilay. Sa pagkabayubay ng Panginoon sa krus, tinuruan niya tayo ng isang pananagutan na nakabaloob sa ugnayan ng pag-ibig. Patid ni Jesus ang magiging pangungulila ng kanyang ina at ang mga alagad. Kaya mula sa krus, hinamili niya kay Juan na si Maria ay magiging kanyang ina. Sa gayon, si Maria ay makakasama at pamamahalaan ni Juan habang malagad na hindi magiging pangungulila sa pagpapalaan ng Panginoon. Hanggang sa kanyang huling sandali, ang Panginoon ay bubuo ng mga ugnayan, mga ugnayang humahantong sa pananagutan sa isa't isa. Ang pananagutan ay bumubukay sa ugnayan tayo sa ating kapwa. Kapag hindi natin nakikita na nagbabago ng sa ating buhay, nawawalan tayo ng sigasig sa pananagutan. Kaya ang kawalan ng pananagutan yung hindi lamang kakulangan ng responsibilidad, kundi paglaho ng ugnayang dapat sa atin ay bibigkis sa mga tao. Lagi natin isasalang-alang ang magturo ng Panginoon na magkatakbaran ng ugnayan at pananagutan sa ating pagpili ng mga leader sa pamahalaan, sa parokya o sa trabaho. Huwag lamang natin isipin kung sino ang sikat at pamamagitan. Hanapin natin ang mga tunay na may pakikipagpugnayan sa mga tao. Ilang tao sa pagpapakapwa at hindi lamang nagbobola upang magawa ang ating buhay. Sapagkat ang mga tao ito ang tunay na mananagutan. Panalangin. Panginoong Jesus, sa nakabayubay sa krus, pinupuri namin ang iyong pag-ibig na nag-uugnay sa amin sa isa't isa. Kaming mga alagad mo ay nagpapasalamat sa pagkakaloob mo sa amin at isang ina na gabay namin tuwina. Turuan mo kami ang pananagutan na nagmumula sa tunay na ugnayan. Buksan mo ang aming mga mata upang makita na ang bawat tao ay may bahagi sa aming buhay. Ipagkadya mo kami sa tuksong mawala ng pananagutan at may pakita nawa namin sa pagpili ng mga pinunong may taus-tusok pakikipagkapwa at tapat at pagpinito. Ito ang aming pananagutan sa iyo at sa kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ang pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Patawad, Panginoon, patawad. Patawad, Panginoon, patawad. Tayo po ngayon ay tatapos sa ikalabing-dalawang estasyon. Kailangan arating mo na. Sapa. Ikalabing-dalawang estasyon ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Pater, ang wika ni Cristo, in manus tuas comendo, Spiritum meum ito, wikang sukap ipanglumo, kung isipin totoo. Pumanaw ka, pagkaraka, mahal niyang kaluluwa, ay abata o ay aba, ini ang luha sa mata ng nahahabag mong ina. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na Krus at muling pagkabuhay, iligtas mo ang sandaigdigan. Salita ng Diyos. John 19:28-40. Luke 23:44-46. Nang mag-iikalabing-dalawa ng tanghali, ay dilim sa buong lupain at nawalan ng liwanag ang araw. Hanggang sa ikatlo ng hapon, sinabi ni Jesus, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang esponja, ikinabit sa sanga ng isopo at ibiniit sa kanyang puti. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na, sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatalubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Pagninilay. Sa tuwing na namamasan natin ang krus sa magitan na sulatang kagiliran ni Jesus. Dahil sa saksak ng matalim na sibat, ipinakita sa atin ang lubusang kamatayan ni Jesus sa krus. Tunay na naganap na ang kanyang pagliligtas para sa ating lahat. Naganap na ang lubusan ang pagmamalas ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Maalala natin ang mga pananalita sa isang awit. Ang mamatay sa sarili ay nabubuhay sa Diyos. Ito ay mula sa inspirasyon ng kwento ng apat na madre ng Religious of the Good Shepherd na nasawi dahil sa trahedya ng paglubog ng manok. Kung saan sila ay niyan. Sa halip na iligtas nila ang kanilang sarili sa gitna ng napipintong panganib, ay ito na nilang maligtas ang mas nangangailangan. Kung ipagpapatuloy natin ang banta, makakabigyan natin ang mga katagang sa paglapit ng panganib, tumatakas sa kapahan. Ngunit ang tunay na pastol ay mananatili hanggang kamatayan. Walang masama na iligtas sa sariling buhay, pero ang pagkakaloob ng sarili upang magkaroon ng buhay ng iba ay tanda ng radikal na pagsunod kay Jesus, ang mabuting pastor na nananagutan at hindi nagwalang bahala upang magkaroon ng buhay ang iba. Panalangin. Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay umalong para sa mga kaluluwa at karagdagan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibus mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat.
o banal na dugo at tubig na dumating mula sa puso ni Jesus. Bilang buwan ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos sa kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nakasasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iyakyap kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Patawad, Panginoon, patawad. Patawad, Panginoon, patawad. Tayo po ngayon ay dadako sa ika-13 estasyon ng krus. Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 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 Ika-13 estasyon, ang pag-ibig kay Jesus. Nang sila ay dumating dito sa mahal na libing, ay ibinaba ng tambing ang katawang maluningning nitong sumakop sa atin. Binuhat at sinahukay at sa kanila tinakpan ng takip na nalalaan. Batong marmol ang pangalan, sadyang kalinis-linisan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan ang Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan mo yung iligtas mo ang samit ko. Salita ng Diyos, Matthew 27:57-60. Bago magtakip silin, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya ay alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kanyong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinaupa niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato saka umalis. Pagliliray. Ang paglilibing ay isang napakalungkot sa sandali ng pamamahala ng mga nagmamahal sa bangkay ng lumisan. Ramdam na natin sa sakit at takot sa puso
puso ang mahal na Birhen, inahati ang bangkay ng kanyang anak na nagbubis ng buhay. Hindi ng kalooban ng pinakamamahal na alagad at ni Jose ng Arimatea na isa pang alagad. Pero sa gitna ng mapait na karanasan ng krus na pinamatayan ni Jesus, lakas loob nilang ipinakita ang pananagutan sa bangkay ng Panginoon. Bigyan man lamang ng nasenteng libingan ang bangkay ng isang kinaturan na walang katarungan. Panginoon ay magbibigay ng kung ano ang marapat sa kanya. Ang tunay na nararapat ay kahit man lamang sa sumi, maging disente ang gawin sa bangkay ng kanilang lahat. Maraming naging biktima ng walang katarungan dahil sa pagiging ganit at sakit ng iba. At sa alaala ng mga limao at nilalaman, dulot ng mga epekto ng mga hindi mapatatungang desisyon ng mga nasa kapangyarihan, marapat lamang na ipakita natin ang pananagutan sa pamamagitan ng mga taong pagpapanagot sa mga taong responsable sa kinalalagnan nito, hindi upang gumanti, kundi upang magtuwid. Nagtutuwid dahil sa mga nagkakamali, ito'y makakristanong prinsipyo upang lahat ay maligtas at madala sa katotohanan. Sa iyong Panginoon, paalala sa amin ng iyong kamatayan ay ang darating na kaluwalhatian. Magdilang mga yumao ay naghihintay din sa kaganapan ng katawan at kaluluwa at haharap sa iyong kaluwalhatian na puspos ng pag-ibig at pagsinta. At ayaw namin may maiwan sa kabila. Gugustuhin namin lahat ang makasama sa iyong lubos na paghahari sa kabila. Kaya nga ang pananagutan ay hindi lamang para sa ilan, kundi para sa lahat ng iyong mga nilalang. Sa panibagong lipunan, kasama ni Maria, kami iyong pagpalain at subaybayan upang masaganap namin ang pagsasabuhay ng nakapinggan namin mga aral. Nalakip sa loob namin ang buong pusong pananagutan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso, iadyat mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Ikaw pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Patawad, Panginoon. Patawad, Panginoon, patawad. Tayo po ngayon nadako sa ika-14 na huling estasyon ng sa pagmamahal, naroroon sa Pagmamahal, naroroon ang Diyos sa pagmamahal, naroon ang Diyos sa pagmamahal, naroon ang Diyos sa pagmamahal, naroon ang Diyos. Nagwaginang ng totoo ang poong si Jesucristo at pawani ang tinalo ang sukat
talino, kaaway niyang demonyo. Kaya ngayon ang wika ko, wala nagnalis rito, at nabuhay ng totoo. Yaong hinahanap ninyo na si Jesus Nazareno. Sapagkat sa pamagitan ng iyong mahal na krus ay muli ikabuhay. Iniligtas mo ang sanli. Salita ng Diyos. Matthew 8, verses 1-6. Nakaraan ang araw ng pamamahay. Pagbukang liwayway ng unang araw ng isang linggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol na malakas, bumaba mula sa langit. Ang isang anghel ng Panginoon, ibinulong ang bagong nakakapit sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakitaw na parang ikat sa tuwing ikat sa mga tinawag ang mga angkan at nagugulat sa imot na tayo na nakita. Ngunit sinabi nila sa mga babae, huwag kayong natakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na pinako sa krus. Wala na siya nito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Hindi kayo ilan ninyo ang pinagagyan sa kanya. Paglilingay. Ang pananampalataya natin sa muling pagkabuhay ng Panginoon ay nagtututok sa atin sa pananagutan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay pagpapatunayan na may pag-asang sumuko mula sa sakit at pagkukusan. Hindi na isang buhay na may ganap na kaligayahan at kapayapaan kasama ang Diyos. Hindi lang ito pangakong magaganap ba ng araw, kundi inspirasyon para sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya natin ang kalagayan na ayon ba ang ginagawa ko sa mga nangyayari sa paligid ko. Sa kaganapan ng buhay na hinahayag ng Panginoon, kaya ang pagkabuhay ang nag-aasin sa pagmamahal ng Kristiyano may pananagutan natin. Ang ating buhay pamilya ang may pagkakawatak. Sa pamahal ng ating pagkatao ang may katuluhan, ano ang nagdudulot ng hindi makatarungang pagtulusan sa ating kapaligiran at sa ating bayan dahil sa ating pananampalataya, hindi pagkabuhay, nakikita natin ang mga ito ay hindi dapat magpatuloy at may pananagutan tayong labanan pagsi ang mga ito sapagkat hindi sila naayon sa buhay na ninanais sa Diyos para sa atin. Kaya ang naging pagkabuhay ng Panginoon ay hindi lamang pangako sa inaharap, kundi katotohanan ng inilos sa kasalukuyan at anumang hindi pa naayon dito ay pananagutan natin dalhin sa liwanag at pagbabagong hatid ng nagtagumpay na Kristo. Panginoon Jesus, muling nabuhay at nagtagumpay, inuulit na namin dahil sa pag-asa at pagkabuhay na muli. Liwanagan mo ang aming kalooban upang makita kung saan sa aming sarili, pamilya at bayan ay pagkakawatak, kaguluhan at di makatarungan ng solusyon. Singin mo kami sa aming pananagutan upang hindi namin hayaang manalik ang kasamaan at kawalan ng katarungan. Bigyan mo kami ng takot na magdala ng liwanag, magpanday ng pagkakasundo, at magsikap para sa pagbabago. Naway may pakita namin sa aming buhay Kristiyano ang pag-asa at tagumpay ng iyong muling pagkabuhay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yat mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kabati mong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Patawad, Panginoon, patawad. Patawad, Panginoon, patawad. Ang wakas na panalangin. Ama naming makapangyarihan, binakasan mo sa pagpapakasakit ng iyong anak ang kamatayang bunga ng minanang kasalanan pinasangkutan ng lahat. Sa aming pagkakawagis bilang mga tao, sa iyong nagkatawang tao anak na si Kristo, ipagkaloob mong kami maging kanyang kakalis sa pagkabuhay na dulot ng iyong pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa intensyon ni Santo Papa Leon XIV, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso iadjat mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon, iligtas sa lahat ng kasamaan at akayin sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating awitin ang pagwakas sa awit. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Susunod na po ang banal na misa.